Hello mga kapatid. So, umorder ako ng live sound card via online na gagamitin ko for tutorials tapos mga song cover. So, ito yung A2 sound card package. So, mamaya sasabihin ko kung bakit ito yung napili kong unit. Okay, so, yung dumating pang item, so meron naman siyang bubble wrap, pero wala na siyang iba pang mga covering dito sa box. Ayan, so check na natin yung loob ng unit na to. Maganda yung ano niya, yung appearance ng box niya. So, pag binuksan natin itong ang box, ito yung makikita natin. Siyempre, yung kanyang manual and then yung warranty. So, guys, wag na wag yung itatapon to kasi kailangan to pag sakasakali may problema yung unit. Okay? So, ito, meron tayong dalawang live cable para sa going to mobile. Okay? And then, meron din tayong earphone, pero walang microphone to Ayan. So, last factor kasi meron tayong ayan yung foam cover ng microphone. Okay? And then meron din silang OTG from unit going to PC. So, good thing din 'yan. And then ito yung cable ng ating 48 volts microphone. And syempre, yung stand niya, ayan. And then yung kasama sa package na mic which is yung UH7 48 volts condenser microphone. So, napakaganda nitong microphone talaga na to. Ayan. So, syempre, ang i-review talaga natin dito is yung ating sound card. Ayan. So, mapapansin ko na ayan mabigat siya. Mabigat siya. So, check lang natin dimension ng unit na to. Ayan. So, yung kanyang length ay ayan, 23 cm. Yung kanyang width ay about 15. Okay. Yung kanya namang height ay nasa 2 cm siya. Okay. So, ayan. So, ngayon, check naman natin yung appearance niya. Yung pinaka-body. Okay, mapapansin nyo, meron siyang, ito, yung knob na malaki na pang microphone. So, take note guys dalawang pwedeng mailagay na microphone dito. Isang condenser, tapos yung isang 48 volts na condenser microphone. So, bali dalawa. Pero magkaiba sila ng knob. Ito yung isa, tapos ito naman yung para sa 48 volts. So, good thing yan kasi sa ibang mga unit walang ganyan. Iisa lang yung control ng ibang unit. Okay, so ito yung mga treble, mezzo and bass para at least may control tayo doon sa ang kapal at nipis ng boses. Ito naman yung mga effects. Ayan, sound effects tapos yung environment effects andyan lang yan. Okay, syempre yung echo, maganda yung echo ng A2 Live sound card kasi napakinggan ko na rin sa ibang mga nagla-live. Tapos yung ito sa sounds para naman to sa pag nag-connect ka ng mobile or any device na gusto mong pumasok yung sounds dito sa ating unit, okay? And then dodge kapag gusto mo yung parang may pagka-DJ yung dating, di ba? Ayan, so dito naman sa iba pang medyo nawawala lang siya. Ayan. So, AUX, ito naman yung para sa musical instrument. Siyempre, recording dapat to pag gagamitin mo to, itataas mo talaga siya para talagang ma-record yung ginagawa mong live recording or para hindi para talagang maganda yung labas na output. Okay? So, 48 volts, ito yung kanina sinabi ko. And then, syempre, the noise. Kunyari, may mga electric fan or yung ingay sa labas. So, makakatulong yan. And then, ito, yung monitor, para sa headphone and earphone mo. Para marinig mo yung iyong ginagawa. 48 volt na na button. So, yan. Kailangan mo i-activate to pag gagamit ka ng katulad ng UH7 na 48 volts condenser microphone. Bluetooth. So, pag gusto mo mag-connect ng music via Bluetooth, and then ito syempre yung button ng switch on and off. Okay? So, syempre titignan natin kung ano yung mga nandito sa sa port niya. Okay? So, tingnan natin na. Ayan. Una, meron tayong port for microphone. So, ito yung yung condenser microphone na katulad ng BM800 yan, pwede yan dito. Okay? Dito naman sa 48 volts microphone, syempre kapag inactivate mo yung itong itong 48B na yan. So, dito mo siya ilalagay syempre yung microphone na yun. Okay? Katulad yung UH7. Okay? Musical instrument. So, pwede dito ang guitar, keyboard, and other musical instrument. Okay? So,
sounds, kung gusto mo may speaker, headphone and headset or earphone. So, kahit saan naman dyan pwede mo siyang ilagay. Okay? AUX in. So, kunyari, meron ka pang gustong ilagay na, na ibang musical instrument or tawag ito yung mobile device na magkaroon ng backing track dito yan. Okay? Live 2, ayan, para sa ano naman yan, sa pag mag-live ka gamit ang mobile. Tapos yan, yung PC or OTG, ito naman yung going to sa computer laptop mo na mag-live ka. And then charging. Ayan, so ang gagawin na natin, isi-set up na natin tong A2 Live sound card gamit yung iba pa nating equipment. So sabihin na natin tayo magre-record ng song tapos mag-live na rin tayo. Okay? So ang basic setup, so una gagamit tayo nitong cable na to, yung TRRS Mobile to Sound Card. So ayan, so lagyan na natin to sa mobile. Tapos ito naman sa sound card sa my live 2. Ayan. Okay. So next is yung ating earphone. Ayan. So pang monitor natin, lalagay natin siya dito sa earphones. Ayan. Next naman is yung sa ating musical instrument. So guys, normally ang ginagawa kasi ng iba, ito yung ginagamit nilang kable. Tapos gagamit sila ng adapter. Ito. Ayan. So ilalagay nila dito yan para magkasya ngayon sa may sound card. So hindi ko siya ito nire-recommend kasi ang nangyayari kasi pag ganito ang gagawin nating setup, yung tunog ng recording na galing sa musical instrument natin napakapangit. So, ang i-recommend ko is yung ganito. Ayan. So, mapapansin nyo, 3.5 to 6.35 mm audio jack. So, para na siya, wala na siyang convert. So, kapag ito yung ginamit nyo, isasaksak nyo to sa sa musical instrument. Ayan. Tapos ito naman papunta sa gitara. Okay? Then lastly, syempre yung ating 48 volts dynamic condenser microphone. Okay? So ilalagay natin siya dito. So, yan yung basic setup natin. Okay? So, bubuksan na natin, ha? Yan, napaka-presentable ng kanyang kulay. Hindi OA yung kanyang lightings. Okay? Tapos, ang ganda talaga ng labas ng mga ilaw din. Okay, so ngayon, papakita ko sa inyo yung basic na kapag timpla ko. Siyempre, yung microphone natin, since ang ginamit kasi natin is 48 volts, so ito naka-0 lang yan. Tapos itong treble, mezzo, and bass, so kaya ang bahala magtitimpla, pero normally, nilalaro ko lang siya sa gitna. Ayan. So, kung medyo makapal boses nyo, bawasan nyo yung bass. Okay, kapag kailangan nyo naman ng medyo makapal yung, yung boses nyo, dadagdagan nyo to. Okay, babawasan nyo naman yung treble. Okay? Pagdating naman sa AUX, kailangan nyo siyang isasagad. Kasi ang nangyayari kasi medyo mahina ang pick up ng AUX sa mga instrument. So kailangan nakasagad siya. And then sa recording din kailangan nakasagad siya para irinig talaga yung pagkaka-live nyo. Yung 48 volts naman, since talagang magandang quality kasi yung microphone, so hindi nyo siya kailangan itodo kasi malakas na siyang dati. Okay? Denoise naman, nire-recommend ko siyang itodo kasi kunyari nasa nasa room kayo, malakas yung aircon or yung electric fan para hindi siya maririnig o mababawasan yung tunog niya. Okay? Kung naglagay lang ako ng konti, depende sa timplada nyo. Tapos ayan yung dodge, kailangan naka-off yan, pati yung sound. Wala namang kinalaman yan. Okay? So magkakaroon tayo ng sound check, papakita ko sa inyo. Pero before siguro yun, papakita ko yung actual na setup. So ito siya. So ayan. Microphone. Ayan, tapos yung mobile phone natin pupunta dyan. Tapos ito na yung ating gitara.
Okay, doon na tayo ngayon sa sound testing. So yan. So kung guys, ang i-rate ko yung product natin, yung A2 sound card natin kasama yung ating U87 microphone. So from 1 to 10, siguro i-rate ko siya ng 7. Kasi ito yung mga reason. Pagdating kasi sa price, compared naman sa mga sound card like Mauno na sobrang pricey, di ba? I think more than 5,000 yung isang unit pa lang, wala pa yung microphone nun. So hindi man siya ganung magkapareho, pero at least kaya niya makipagsabayan, okay? Doon naman sa build quality niya tapos yung function, so masasabi kong, maganda siya kasi, may pagka-metallic yung unit, tapos presentable yung mga buttons niya, and then yung mga function niya is makikita mo rin siya doon sa mga high-end na mga tipo ng sound card. So, goods na goods yun. And then pagdating naman sa sound quality, so para sa akin, good siya para sa mga beginner katulad ko gumagawa ng mga cover at mga tutorial. And then kahit mag-record ka ng mga instrument like 'to may gitara tapos meron kang combination with microphone, so okay siya talaga, maganda siya pang beginner. So ayun, maire-recommend ko 'tong A2 Live sound card na 'to lalo sa mga hindi masyadong techy. And then kapag, medyo tight tayo sa budget, so okay na okay 'tong combination ng ating unit. Okay, so, ayun lang guys, salamat sa pakikinig. Nawa makatulong 'tong video na 'to sa mga future reference niyo tapos, patuloy tayong magsama sa mga susunod ko pang mga videos. Salamat.